children. Welcome to our virtual classroom. I'm your teacher, Catherine. Magandang araw sa inyo mga bata. Ang pag-aaralan natin ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao ay ang tungkol sa pagmamalasakit sa kapwa, isasagawa ko. Pagkatapos ng aralin sa module na ito, ikaw ay inaasahang nagpapakita ng mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan sa iba't ibang paraan tulad ng pagtulong sa oras ng kanilang pangangailangan, pagsunod sa mga pamantayan, paggalang at pag-alalay sa may kapansanan, pagbibigay ng donasyon sa mga napinsala. Bilang unang pagsubok sa araling ito, basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Lagyan ng check ang tamang sagot sa loob ng bilog na hugis. Number 1. Dumating ang iyong kamag-anak na nasalanta sa baha. Wala silang matutuluyan dahil naanod ng baha ang kanilang bahay. Ano ang dapat mong gawin? A. Sasabihin ko na masikip na ang aming bahay. B. Papaalisin sila kapag umalis sila nanay. C. Tatanggapin sila ng maayos. D. Hindi sila papansinin. Nakapili na ba kayo mga bata? Ang tamang sagot ay letter C. Number 2. Mayroon kayong bagong kaklase mula sa isang malayong lugar. Lagi siyang nag-iisa dahil wala pa siyang kaibigan. Ano ang iyong gagawin? A. Kakausapin at kakaibiganin ko siya. B. Lalayuan ko siya at hindi kakausapin. C. Hindi ko siya papansinin. D. Sasabihan ko siya na bumalik na sa lugar nila. Nakapili na ba kayo mga bata? Ang tamang sagot ay letter A. Number 3. Mayroon kayong kapitbahay na palaging nakasilip sa bintana ng inyong bahay tuwing nanonood kayo ng telebisyon dahil wala silang kuryente. Ano ang sasabihin mo sa mga bata? A. Umuwi kayo sa bahay ninyo. B. Umalis kayo diyan. C. Bawal makipanood dito. D. Dito na kayo sa loob manood. Nakapili na ba kayo mga bata? Ang tamang sagot ay letter D. Number 4. Ano ang dapat mong gawin kapag mayroon kayong bisita sa bahay? A. Magtatago sa loob ng kwarto. B. Humingi ng pera sa nanay. C. Ngumiti ng may paggalang sa mga bisita. D. Di ko sila papansinin at maglalaro ako. Nakapili na ba kayo mga bata? Ang tamang sagot ay letter C. At number 5, ibinabahagi ni Jeya ang baon niyang tinapay sa kaklase niyang walang baon. Ano ang ugali mayroon si Jeya? A. Matulungin. B. Masipag. C. Matapat. D. Magalang. Nakapili na ba kayo mga bata? Ang tamang sagot ay letter A.
Bago tayo magpatuloy sa inyong aralin, magbalik tanaw muna tayo sa inyong nakaraang aralin. Iguhit ang masayang mukha sa chat box kung ang gawain ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa at malungkot na mukha kung hindi. Number 1, nagsasabi ako kay nanay na magbibigay kami ng donasyon sa mga nasalanta sa bagyo. Magaling. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Number 2, si Rafi ay tumutulong sa pamimigay ng relief goods sa kanilang barangay sa panahon ng pandemya. Magaling. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Number 3, hindi ko tutulungan ang batang nadapa at tatakbo ako palayo sa kanya. Magaling. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Number 4, pinapahiram ko ng gamit sa pagguhit ang aking kaklase upang matapos niya ang aming gawain sa sining. Magaling. Ang tamang sagot ay masayang mukha. At number 5, tinutulungan kong tumawid ang lolo sa pedestrian line. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ngayon ay simulan na natin ang ating aralin. Ang mga kasapi sa paaralan at pamayanan ay nangangailangan ng pagmamahal at pagpapahalaga lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sila ay naglilingkod bilang frontliners sa ating mga paaralan. Kadalasan sila ay nakakaranas ng pagkakalantad sa nakakahawang sakit na tinatawag nating COVID-19. Kaya kailangan nila ang mga bagay na pamproteksyon laban sa sakit tulad ng Personal Protective Equipment or PPE. Napakahalaga ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila dahil ito ay tanda ng pagtulong at pagsuporta sa kanila anumang oras ng kanilang pangangailangan. Ito ay nagpapakita ng magandang halimbawa ng pagpapahalaga sa kapwa. Ngayon mga bata, tayo ay magbabasa ng isang kwento. Ang pamagat ng kwentong ito, Halika, Kaibigan, ni I.M. Gonzalez. Sabay-sabay nating basahin at unawain ang kwento. Nagmamadali ang magkaibigang Kaloy at Pam sa pagpasok sa paaralan nang may makasabay silang isang pilay na bata. Kaloy, tingnan mo ang batang iyon. Papilay-pilay, lumakad, nakakatawa. Puna ni Pam. Akala mo tuloy hindi pantay ang daan. Halika, Pam. Tulungan natin sa pagtawid. Ang wika ni Kaloy. Pero Kaloy, mahuhuli na tayo. Tutol ni Pam. Hindi bale, nakatulong naman tayo. Tingnan mo nga at hirap na hirap sa pagtawid ang bata. Katwiran ni Kaloy. Ay, ayoko. Ikaw na lang. Ayokong mahuli sa klase natin. Wika ni Pam. Nagpasya naman si Kaloy na tulungan ang batang may kapansanan. Totoy, Totoy, saan ka pupunta? Tanong ni Kaloy. Sa kabilang kanto, ang tugon ng bata. Uuwi na ako. Halika, tutulungan na kitang tumawid. Mapanganib dito dahil maraming sasakyan. Ang wika ni Kaloy. Maraming salamat sa iyo. Nahihirapan nga akong tumawid dahil pilay ako.
ang wika ng bata. Inakay ni Kaloy ang bata sa pagtawid. Ngayong natapos na nating basahin ang kwento, sagutin naman ninyo ang mga tanong. Number 1. Sino ang nagmamalasakit sa batang pilay? Magaling. Ang tamang sagot ay si Kaloy. Number 2. Paano niya ipinakita ang kanyang pagmamalasakit? Magaling. Ang sagot nyo ay tinulungan niyang tumawid ang batang pilay. Number 3. Dapat bang ipagmalaki ang ginawa ni Kaloy? Bakit? Magaling. Ang inyong sagot ay opo, dahil may malasakit siya sa kapwa. Number 4. Ano naman ang ginawa ni Pam? Magaling. Ang inyong sagot ay iniwan niya si Kaloy dahil ayaw niyang tulungan ang batang pilay. At number 5, dapat bang tularan ang ginawa ni Pam? Bakit? Magaling. Ang inyong sagot ay hindi po, dahil wala siyang malasakit sa kapwa. Number 6. Kaya mo rin bang gawin ang ginawa ni Kaloy? Magaling. Ang inyong sagot ay opo. Number 7. Dapat bang pagmamalasakitan ang batang may kapansanan? Bakit? Magaling. Ang inyong sagot ay opo, dahil mas nangangailangan sila ng tulong. Para naman sa inyong gawain, lagyan ng kulay pula ang kahon kung ang larawan ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa at itim naman kapag hindi nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Number 1. Tingnan nyo ang larawan. Magaling. Ang tamang sagot ay kulay pula. Ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Number 2. Tingnan niyong mabuti ang larawan. Magaling. Ang tamang sagot ay kulay pula, dahil ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Number 3. Tingnan nyo ang larawan. Magaling. Ang tamang sagot ay kulay pula, dahil ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Number 4. Tingnan mabuti ang larawan. Magaling. Ang tamang sagot ay kulay itim, dahil ito ay hindi nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa o sa tinatawag nating mga frontliners. Ang paglabas ng bahay o paglalaro sa labas ay isang uri ng paglabag sa protokol, lalo na ngayong panahon ng pandemya. At number 5, tingnan ang larawan. Magaling. Ang tamang sagot ay kulay pula, dahil ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Ito naman ang dapat ninyong tandaan sa ating aralin ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao.
ang pagmamalasakit at pagmamahal sa mga kasapi sa paaralan at pamayanan ay isang magandang katangian na dapat nating taglayin bilang Pilipino. Maipapakita natin ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Ito ay nagsasaad sa pagtulong natin sa kanila anumang oras na sila'y nangangailangan. Ngayon ay ating alamin kung may natutunan ba kayo sa ating aralin. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamalasakit at X naman kung hindi. Number 1. Nagpahiram ako ng lapis sa aking kamag-aral. Magaling. Ang tamang sagot ay check. Number 2. Inaabutan ko ng sandwich ang nagbabantay sa gate sa tuwing papasok ako sa klase. Magaling. Ang tamang sagot ay check. Number 3. Tinutulungan kong magdampot ng kalat ang nagwawalis sa daanan malapit sa aming bahay. Magaling. Ang tamang sagot ay check. Number 4. Tumulong akong mamahagi ng mga pagkain sa mga taong nasunugan. Magaling. Ang tamang sagot ay check. At number 5. Umaalalay ako sa may kapansanan. Magaling. Ang tamang sagot ay check. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli, magandang araw sa inyo at maraming salamat.